Magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa pagka-monetize ko sa YouTube. Alam nyo mga kapatid, napakahirap ma-monetize sa YouTube. Ang ibabahagi ko sa inyo yung unang step na ginawa ko. Kasi may mga vlog ako napapanood nun na mga monetize na, sumusweldo na sila sa YouTube tungkol sa pagluluto, pagkakarpintero, pagpipintura o kaya comedy. Napanood ko yung tungkol sa pagpipintura. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko din naman ito. Kung ang inisip ko nung kung paano ko siya umpisahan. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano ko inumpisahan mag-vlog. Hinihikayat ko rin kayo mag-vlog para kahit papaano may kunti namang income yung pamilya nyo. Ang una kong ginawa mga kapatid ay hindi kaagad ako gumawa ng content, kundi nanood muna ako sa mga tutorial. Halimbawa tutorial tungkol sa pag-edit, tungkol sa anong gagawin mo, kung anong magandang content. Sa tutorial sa YouTube, kailangan yung manood muna bago kayo mag-upload ng mga videos na gusto nyong i-upload. Ngayon ang payo nila sa mga vlogger na pinanood ko tungkol sa pag-edit, lahat sinasabi nila yun, i-search mo lang tungkol sa pag-edit, ano bang magandang content, i-type mo lang sa YouTube, yan lalabas yun, mapapanood mo at yun ang una mong panoorin para kang mag-aral ulit sa paaralan. Kailangan wag muna kayo mag-upload, mag-aral muna kayo. Yun ang una kong ginawa mga kapatid. Ngayon ang pinanood ko tungkol sa pag-edit, kasi importante yun pag-edit. Ang turo nila pag nag-edit ka, kailangan yung camera mo maliwanag, pero hindi naman kailangan na bumili ka ng mamahaling cellphone. Hanggang ngayon cellphone pa rin yung gamit ko mga kapatid. Tama rin naman yung turo nila, yung mga napapanood ko sa tutorial, na hindi naman kailangang bumili ka ng mahal na gadget. Totoo naman yun, kasi ito naranasan ko, hanggang ngayon cellphone pa rin yung hawak ko, pero patuloy akong nag-upload at meron din namang mga nagsusubscribe at nanonood. Ngayon ituloy natin yung sinasabi ko mga kapatid tungkol sa pagka-monetize ko sa YouTube. Kailangan mag-apply ka kay YouTube. Una, mayroon kang YouTube account. Ang una nyong gagawin, halimbawa naka-ano na kayo sa YouTube, naka-login na kayo, o kaya meron na kayong YouTube channel. Yun ang ibig kong sabihin, meron na kayong YouTube channel. Wag muna kayong mag-upload ng mga video nyo. Halimbawa tungkol sa akin sa pagpipintura, pinanood ko muna yung mga vlogger na pintor, tapos yung mga vlogger na tungkol sa tutorial kung paano mag-edit, at yung mga payo nila para mabilis kang ma-monetize ni YouTube. Kasi kailangan maka 1,000 subscriber ka at 4,000 watch hour. Ngayon bago mo makuha yun, kailangan gumawa ka ng content mo na maliwanag. Yun ang tinatandaan ko, kailangan yung pag video mo hindi siya against the light. Yung halimbawa ngayon maliwanag yung likuran ko, maliwanag yung mukha ko, maliwanag yung pananalita mo, yun maliwanag yung pagpapaliwanag mo sa tungkol sa i-vlog mo. Halimbawa sa pagpipintura, kailangan sa pag video mo, sa mga i-demo mo ay maliwanag, hindi magalaw yung video mo, hindi magalaw yung camera mo, at kailangang malinis, o kaya hindi siya nakakahilo panoorin. Kasi pag yung pag video mo ay magalaw, i-skip ka agad nila yun. Tama naman yung sa tutorial ng mga vlogger na kailangan talaga pag edit mo ay maingat ka rin, kasi kailangan sa unang upload mo maliwanag yung camera mo, maliwanag yung pagpapaliwanag mo, hindi magalaw yung camera mo. Siyempre sa umpisa hindi maiwasan yun, kahit ako nun pati pananalita ko medyo utal-utal. Kaya yun ang payo ko sa inyo mga kapatid, kailangan manood muna kayo sa mga tutorial. Kasi pagka nag-upload kayo ng nag-upload ng video nyo, tapos pangit yung pagkakuha ng video nyo, magulo yung pananalita nyo, unang video, pangalawang video, baka hindi na kayo, pangatlong video, baka hindi na kayo panoorin ng mga tao. Kailangan yung tutorial na gagawin nyo yung may matutunan yung mga tao, maliban lang kung magaling ka mag-comedy. Yun ang payo ko sa inyo mga kapatid. Tapos yung mga ibang napanood ko sa mga vlogger,
totoo naman yung sinabi nila na huwag kayong makipag sub to sub. Kailangan nyo talagang gumawa ng content na maganda. Halimbawa, marunong kayo magluto, magaling kayo magluto, kailangan ipaliwanag nyo yun step by step. Halimbawa, sa pagpipintura, ipaliwanag nyo rin yun step by step. Kahit na hindi kayo makipag sub to sub o kaya mga sinasabi nilang sub to sub, yung hihikayatin mo yung ibang mga vlogger na mag-subscribe sa'yo. Tama rin yung sabi ng mga tutorial na marami kang subscriber pero wala namang nanonood sa YouTube channel mo. Kasi ang isang pamantayan ni YouTube o yung batas ni YouTube ay kailangan kasi bukod sa may 1,000 subscriber ka, meron ka ring 4,000 watch hour. Nakuha mo ngayong 1,000 subscriber pero sa views mo naman kakonti, hindi ka pa rin papasa kay YouTube. Kaya kailangan pag gumawa ka ng content, yung may matutunan yung tao, huwag kayong umasa sa sub to sub, huwag kayong umasa sa kamag-anak nyo na manonood sa inyo, kasi totoo din naman yun. Kahit nga anak ko hindi nanonood yung mga video ko Huwag kang umasa sa mga suporta nila. Kailangan malinis ang content mo, hindi ka nandadaya, maliwanag yung pag-video mo. Kailangan maayos yung pananalita mo, maayos yung step by step yung mga dinidemo mo. Kaya payo ko, huwag kayong makipag-sub to sub. Kailangan yung content nyo ay may matutunan yung mga tao. Sana nakapagbigay ako ng mga konting tips sa inyo mga kapatid. At sa susunod ko mga vlog ay ikukwento ko rin sa inyo kung paano ako na-monetize sa YouTube. Thank you for watching mga kapatid. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.